Ilan sa mga tinalakay ng Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ang seguridad ng bansa, pagsugpo ng krimen at iligal na droga, pag-iimbestiga sa kaso ng mga nawawalang sabungero at pagpapaigting ng pagbabantay sa West Philippine Sea. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat ni Harley Valbuena live. Harley. Dominic, isang tabi ang pagkakaiba-iba at mas galingan pa ang pamamahala. Ito ang panimulang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Sa pag-uumpisa ng kanyang sona, binati ng Pangulo ang mga bagong halal na 12 senador at 314 na district at party list representatives sa natapos na 2025 midterm elections. Bagamat pinuri ang mga Pilipino, partikular ang mga kabataang botante, may eleksyon umanong napulot ang Pangulo sa resulta ng halalan. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Sa usapin ng seguridad, ipinagmalaki ng Pangulo na wala nang nalalabing grupo ng mga gerilya sa bansa at ang mga dating rebelde ay makakatuwang na ngayon ng mga pulis at sundalo tungo sa kapayapaan. At sa wakas, wala na ring nalalabing grupong gerilya sa bansa. Titiyakin ng pamahalaan na wala nang mabubuo muli. Magkakasangga ngayon ang AFP, PNP at mga dating rebelde sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa BARM. Tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na pagpapatibay sa kapulisan at sandatahang lakas, kabilang ang kanilang mga sasakyang pandigma at modernisasyon. At kahit bumababa na ang krimen sa bansa, hindi anya titigil ang aktibong presensya ng mga pulis sa mga komunidad para sa pagtupad ng 5-minute rule sa pagresponde. Siniguro rin ng Pangulo ang mabigat na parusa sa mga nasa likod ng krimen sa mga nawawalang sabungero. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Ibinida rin ng Pangulo ang halos 83 bilyong pisong halaga ng iligal na droga na nakumpiska at mahigit 153,000 drug suspect ang naaresto, kung saan mahigit 9,600 o 600 ay high-value targets. Sa harap naman ng alegasyong bumalik na raw ang mga pusher, ipagpapatuloy ang operasyon laban sa malalaki at maliliit na drug dealers. Sa usapin sa West Philippine Sea, mas maigting ang magiging pagbabantay, ngunit mananatili umanong mapagpasensya ang Pilipinas. Wala ring magbabago sa foreign policy ng bansa, sa harap na rin ng nakatakdang pag-host ng Pilipinas ng 2026 ASEAN Summit. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Dominic, sa pagpasok sa huling 3 taon ng kanyang termino ay sinabi ng Pangulo na ang mga leksyong natutunan niya sa mga Pilipino ay itong magbibigay sa kanya ng panibagong sigla at gana sa trabaho at hindi niya hayaang malihis ang pagtahak sa landas ng kaunlaran. Dominic? Alright, maraming salamat Harley Valbuena.